Okay po, so let's proceed to question and answer. In 2 Corinthians chapter 1. So mayroon pong mga ilang questions na pwede nating i-consider dito po sa 2 Corinthians chapter 1. Ang unang tanong, paano kung kino-question ng iba ang iyong paglilingkod? Ayon sa 2 Corinthians chapter 1, magpatuloy kung alam mong ang pagtawag mo ay mula sa Diyos. Dito po sa verse 1, mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula sa ating kapatid na Timoteo, sa iglesia sa Corinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Si Apostol Pablo dahil siya po'y tinawag mula sa Panginoon, siya tinawag na maging apostol. Sa kabila ng mga pag-question sa kanya, siya po'y nagpapatuloy, siya po'y patuloy sa kanyang ministry. Pangalawa, ano ang dapat mong ibigay sa kapwa mananampalataya? Ayon sa verse 2, it is grace at peace. Dito po sa verse 2, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Pangatlo, kanino ka lalapit kapag nasaktan ka? Ayon sa verse 3, purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmulan ng lahat ng katiwala. So sa Diyos na nagbibigay ng lahat ng kaaliwan. Pang-apat, bakit ka inaliw ng Diyos? Ayon sa verse 4, upang maaliw mo rin ang iba. Sa verse 4, inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati sa pamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya. And then panglima, paano kung maraming paghihirap ang dumarating? Ayon sa verse 5, manalig na darating din ang kaaliwan ni Kristo. Verse 5, kung gaano karami ang tiising dinaranas namin sa pakikipag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Na pang-anim, ano ang silbi ng paghihirap ng isang lingkod ng Diyos? Ayon sa verse 6, nagiging pagpapala ito sa iba. Verse number 6, kung namimighati man kami, ito'y sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin, at lumalakas upang mabata ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Pang-pito, paano kung may kapatid na dumaranas o dumaraan sa pagsubok? Ayon sa verse 7, bigyan siya ng pag-asa sa Diyos. 7, kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaaliwan, kung paanong kayo'y kahati namin sa pagtitiis. Pangwalo, ano ang gagawin kapag pakiramdam mo ay hindi mo na kaya?
Ayon sa verse 8, umasa sa Diyos. Verse 8, mga kapatid, ibinabalita namin sa inyo ang mga kapighatian na dinanas namin sa Asia, na napakabigat ng aming dinanas, ano pat nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Pangsyam, ano ang layunin ng Diyos kapag nawalan tayo ng lakas? Ayon sa verse 9, upang matutong magtiwala sa Kanya. Verse 9, akala namin dumating na ang aming oras, ngunit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumuhay sa mga patay. Ano pa, pang-10, paano kung iniligtas ka na ng Diyos noon? Ayon sa verse 10, magtiwala na ililigtas ka pa rin niya. Sa verse 10, kami niligtas niya noon sa tiyak na kamatayan at patuloy na iniligtas at umaasang patuloy na ililigtas. 11. Ano ang magagawa mo para sa mga lingkod ng Diyos? Ayon sa verse 11, ipanalangin sila. Verse 11, sa tulong ng inyong mga panalangin, sa gayon marami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. 12. Paano kung inaakusahan kang hindi tapat? Ayon sa verse 12, mamuhay ng may malinis na budhi. Verse 12, ito ang ipinagkakapuri namin. Pinatutunayan ng aming budhi na tapat at walang pagkukunwari ang pakikitungo namin sa lahat, lalo na sa inyo. Ito'y sa tulong ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungang makalupa. 13. Ano ang dapat na katangian ng ating pananalita? Ayon sa verse 13, malinaw at tapat. Kahit wala kayong dapat ipakahulugan sa mga sulat namin sa inyo maliban sa nasasaad doon. Inaasahan kong maunawaan ninyo akong mabuti. 14. Ano ang aasahan sa pagbabalik ni Kristo? Ito po tumutukoy sa rapture or caught up. Ayon sa verse 14, magkaroon ng kagalakan sa isa't isa. Verse 14, ako na hindi pa ninyo gaanong naunawaan ngayon upang kami kapuri ninyo pagdating ng araw ng Panginoong Hesus, kung paanong ipinagkakapuri namin kayo. Pang 15. Paano kung hindi natuloy ang plano mo? Ayon sa verse 15, ipaliwanag ng tapat ang dahilan. Verse 15, dahil sa paniniwala kong ito, binala kong pumunta muna niya riyan upang mag-ibayo ang inyong kasiyahan. 16. Ano ang tapat or dapat? Ano ang dapat gawin kapag nagbago ang schedule? Ayon sa verse 16, maging bukas at tapat sa mga apektado. Verse 16. Binabalak
kung dumaan na riyan pagpunta ko sa Macedonia, pagbabalik ko, daraan ulit ako uli ako upang matulungan naman ninyo ako sa paglalakbay ko sa Judea. 17. Paano kung sabihin ng iba na hindi ka mapagkatiwalaan? Ayon sa verse 17, patunayan ang inyong katapatan sa gawa. In verse 17, ngayon, dahil ba sa ganito ang balak ko ay masasabi na ninyong ako'y urong sulong? Akala ba ninyo'y pabago-bago ang balak ko tulad ng ginagawa ng taong makasanlibutan na ngayon ay sabi, oo, at pamaya-maya, hindi. 18. Ano ang halimbawa ng pagiging tapat ayon sa verse 18? Ang katapatan ng Diyos. Verse 18, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay manatiling oo. 19, sino ang huwara ng katapatan? Ayon sa verse 19, Hesukristo. Verse 19, ang anak ng Diyos si Hesukristo na ipinangaral namin ni Silvano, Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi, siya ay nananatiling oo. 20. Paano kung nagdududa ka sa mga pangako ng Diyos? Ayon sa verse 20, alalahanin na lahat ng kanyang pangako ay natutupad kay Kristo. Verse 20, sapagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos, dahil sa Kanya nakasasagot tayo ng Amen sa ikaluluwalhati ng Diyos. 21. Sino ang nagpapatatag sa ating pananampalataya? Ayon sa verse 21, ang Diyos. Verse 21, ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. 22, paano mo malalaman na kabilang ka sa Diyos? Ayon sa verse 22, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Verse 22, tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako. 23, paano kung kailangan mong ipagpaliban ang isang pagbisita? Ayon sa verse 23, gawin ito kung makakabuti sa iba. Sa verse 23, saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako napariyan sapagkat kayo rin ang inaalala ko. 24, ano ang tamang uri ng pamumuno? Ayon sa verse 24, ang naglilingkod hindi nangingibabaw. Diba? Sabi sa verse 24, hindi sa gusto naming pangunahan pa kayo sa inyong pananampalataya, sapagkat matatag na kayo riyan. Nais lamang namin na tumulong upang maging masaya kayo sa inyong pamumuhay Kristiyano. 25, paano kung may dumaranas ng matinding problema? Ayon sa verse 4, aliwin siya sa paraang
umaliw ang Diyos sa iyo. 26. Ano ang dapat isipin kapag may pagsubok? Ayon sa verse 5 to 6, may layunin ang Diyos dito. 27. Paano kung gusto mong sumuko? Ayon sa verse 9, magtiwala sa Diyos na bumubuhay ng patay. 28. Ano ang gagawin kapag may himala kang naranasan? Ayon sa verse 10, magpasalamat at magtiwala pa rin. 29. Paano makakatulong ang panalangin ng simbahan? In verse 11, nagdadala ito ng tulong at pasasalamat sa Diyos. 30. Ano ang dapat maging gabay sa lahat ng desisyon? In verse 12, katapatan at biyaya ng Diyos. 31. Paano kung mali ang pagkaunawa sa sinabi mo? Ayon sa verse 13, ipaliwanag ito ng malinaw. 32. Ano ang magbibigay ng tunay na pagmamalaki sa araw ng Panginoon? Ito po ay rapture or caught up. Ayon sa verse 14, ang pagiging tapat sa Diyos. 33. Paano kung hindi natuloy ang ipinangako mo dahil may mabuting dahilan? Ayon sa verse 15-17, sabihin ang katotohanan at huwag manlinlang. 34. Ano ang hindi dapat maging ugali ng Kristiyano o isang mananampalataya? Ayon sa verse 17-18, ang pagiging pabago-bago sa katotohanan. 35. Paano kung may nagdududa sa mensahe ng Ebanghelyo? Ayon sa verse 19, ituro ang katapatan ni Kristo. 36. Ano ang pinakasiguradong pangako ng Diyos? Ayon sa verse 20, ang lahat ng kanyang pangako kay Kristo ay totoo. 37. Ano ang magpatatag sa iyo sa gitna ng tukso? Ayon sa verse 21, ang Diyos mismo. 38. Ano ang garantiya ng ating kaligtasan? In verse 22, ang Espiritu Santo. 39. Paano kung kailangan mong magdisiplina ng kapatid? Ayon sa verse 23, gawin ito sa tamang panahon at may pag-ibig. 40. Ano ang layunin ng mga leader sa simbahan? Ayon sa verse 24, tulungan ang pananampalataya at kagalakan ng mga mananampalataya. 41. Paano kung ikaw ang tumanggap ng kaaliwan mula sa Diyos? Ayon sa verse 4, ibahagi rin ito sa iba. 42. Ano ang dapat gawin kapag tila walang pag-asa ang sitwasyon? Ayon sa verse 9, magtiwala sa Diyos na makapangyarihan. 43. Paano kung paulit-ulit kang iniligtas ng Diyos? Ayon sa verse 10, patuloy na umasa sa Kanya. Ito pong paulit-ulit na iniligtas, ito po ay tumutukoy sa physical protection. Hindi po ito yung referring sa spiritual. Okay? Dahil sa sitwasyon nila Apostol Pablo noon, sa kanilang ministry ay may mga tinatawag na trahedya o mga pagsubok, kapighatian. So yun po yung sinasabi doon na paulit-ulit kang iniligtas ng Diyos. Referring po ito sa mga physical
na protection sa kanila sa kabila ng mga sufferings, tribulation, hardship, mga trials. Yan po yung tinutukoy dyan sa verse 10. So patuloy na umasa sa kanya. 44, ano ang papel ng panalangin sa ministeryo? Ayon sa verse 11, mahalaga itong suporta sa gawain ng Diyos. 45, paano kung sinusubok ang inyong integridad? Ayon sa verse 12, panatilihin ang malinis na budhi. 46, ano ang dapat maging katangian ng isang Kristiyanong leader? Ayon sa verse 12, 13, and 24, tapat, malinaw, at mapagpakumbaba. 47, paano kung may nagsasabing hindi mo tinutupad ang salita mo? Ayon sa verse 17, ipaliwanag ng may katapatan at paninindigan. 48, ano ang dapat mong sandigan kapag maraming pagbabago sa buhay? Verse 18 to 20, ang hindi nagbabagong katapatan ng Diyos. 49, paano kung natatakot ka sa hinaharap? Ayon sa verse 22, alalahaning tinatakan ka ng Espiritu Santo bilang garantiya ng Diyos. 50, ano ang pinakamahalagang aral ng pangalawang Korinto 1? So magtiwala sa Diyos sa gitna ng paghihirap, mamuhay ng may integridad, at gamitin ang natanggap na kaaliwan upang paglingkuran ang iba. Ayan po yung mga iba't ibang question na related po dito sa 2 Corinthians chapter 1. At sana po mayroon po kayong mga natutunan po dito sa mga pinag-uusapan o pinag-aaralan po natin dito po sa 2 Corinthians chapter 1. Kaya mapapansin nyo may mga tinatawag na problem na inaayos si Apostol Pablo sa 1 Corinthians at maging sa 2 Corinthians. Kasi yun po ang church ng Corinth ay very challenging ang church na ito dahil kakaiba sila na klase ng mananampalataya, dahil even Apostle Paul as their apostle, they tried to question his credibility and even his apostleship, pero ito pa rin ay dinadipinsahan ni Apostol Pablo at kanya ring inaayos yung mga problema na na-experience ng Corinthian Church. Ay sana po may mga natutunan po kayo dito sa ating pag-aaral, particular sa 2 Corinthians chapter 1. So hanggang dito na lang. Maraming salamat.